banal mo kay marami na kami. At Lord, ibigyan mo amin na dito na po Diyos na nag-out ka na kayo. Hindi kambing sa akin na binuspos ang po Diyos. Hallelujah. Hindi pero nakatibig mo nga po. Hindi, Lord, ang tarabayo ka na kami, nananadyo ka na kami ang po Diyos. Lisiyo ka na kami, hindi naman nakita, itiris mo ako Diyos, ikapaho niyo. Kaya Lord God, hallelujah, pamatuloy ito yung kalagyaman mo yung nagdayaw mo dito ako. Hindi ito nagsawa. Lord, sa pwede namin, tawagan niyo my Lord, hindi pangmakawa ng Diyos, na ganito masulan mo, hindi nagkurangan mo, ditotan niyo ako Diyos. Dati makita mo ako Diyos na may karagdagan kami. Sa pupuso, Lord, Lord, ipisa kami dawat ipapagawa. Nagiti na pagkurangan. Lord, hindi makalapit ka na kami ako Diyos. Na nangamakilangin na rin ka na kanyang tinatagisa. Munyo na ako Diyos. Lord, napagdag iti presensya niya na tinatagisa. O, hallelujah. Hindi kaya ako Diyos, Lord. Hindi kaya ako kaliwayan mo na itong mga ito. Hallelujah. Sa iti mangitag, itibilag ka na kami ako Diyos. Hallelujah. Itibilag na rin ako mag-refresh ka na kami sa amin. Most especially sa aming spiritual na kalalagayan kami mo. Kaya Lord, matindapatin yung bawat isa sa amin sa umaga nito. At Lord, sa itong spirit sa aming sa bawat isa sa amin. Unayan ang Diyos na kayo nakakaalam kung ano ang aming mga kailangan. Hallelujah. At kami ay Lord, mag-uuhaw at nagugutong Panginoon sa iyong salita. Mga katotohanan. Tulungan niyo kami ang Diyos na mag-meet Panginoon ang inyong requirements, Lord, sa umaga nito. Ano walang iba kundi pananatili namin sa katotohanan, sa Espiritu at sa katotohanan. Tulungan niyang bawat isa sa amin ng Diyos, Lord, sa pagkikinig namin ang salita. Lord, alinisin mo ang Diyos sa aming kaisipan, ang aming puso. So, kailangan yan, hindi na lang siya aming makakinig, Panginoon. Nawa ay may tuon namin, Panginoon Diyos, Lord, sa pakikinig na yung mga salita. At dalangin namin, Lord, muli, sirahan yung gawang kaaway sa aming kalagitnaan. At mayaan mo Diyos na siya may makawin yung katotohanan ito. Siya lang nanalaman. Lord God, aming alipin servant, Lord, na yung gagamitin muli dalisayin mo ng puso isipan mo. At kayong malayang mag-usap Panginoon, gamitin yung tabernakulong ito ng Diyos na siyang muling daluyan ng salita Panginoon na siya namin muling kalabas. Lord, itago mo ako Lord sa iyong likuran at ang mahalangit na kaisipan Panginoon na siyang maganap at masambit na wikas ay lahat Panginoon sa mga. At Lord, muli ay pinagkakatiwala namin Panginoon ang gawain ganyan Lord sa mga banal sa bawat sa iba't ibang dako na siyang nagkaroon ng pagkakapit ng kagaya nito Panginoon. Hallelujah. Kung anong kami yung dinalaw, Lord, ng iyong banal na Espiritu, ay ganun din ang aming mga kapatid. Sa iba't ibang dako, hindi lang sa Pilipinas, Panginoon, kundi sa buong mundo, Lord, nagkakatipon sa ilalim ng pangalan. Hindi namang Diyos, hallelujah, ay kayo din ang siyang mag-usap, Panginoon, at mag-provide sa amin sa mga spiritual pagkain. Kundi Lord God, ay ang inyong binabalik pasasalamat, pagpuli, at pagluluwalhati sa banal at matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Bago tayo po mga kapatid. Second Peter chapter 2 verses 1 hanggang
Pedro, ang pagkasabi sa mga bansa. Si Simon Pedro na hindi pinag-apostol ng si Kristo na nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos sa tagapagligtas ni si Kristo. Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y bumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo ng kabanalan mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kapulukan nasa sanlibutan dahil sa masasamang kita. At dahil din dito sa pagkaragdag sa galang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo ng inyong pananampalataya ang kagalingan at sa kagalingan ay ang kaalaman at sa kaalaman ay ang pagpipigil at sa pagpipigil ay ang pagtitiis at sa pagtitiis ay ang kabanalan at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyong mga bagay na ito at sumasagana ay hindi kayo pababayang muling mga kamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat yung wala ng mga bagay na ito ay bulag na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit sa pagkalibot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahiran sa inyo sapagkat kung gawin ninyo mga bagay na ito ay hindi kayo nakikisot kailanman. Sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kaharian na walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesus Kristo. Ang Kudos Timagayang na ito nasa sa unang paksa, na tayo magtunahon. As I'm a preacher, a servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ, grace and peace be multiplied unto you, the knowledge of God and of Lord and of Jesus our Lord, according as His divine power hath given us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that He called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust, and beside this giving all diligence unto your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he had lacked these things, is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Therefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, ye shall never fall. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. So, partaking of the divine nature, mga kapatid, continuation natin. I believe it is part 5. At ito ay doon tayo sa tinatawag na patience. Amen.
Merriam-Webster Dictionary, ang pagkasabi niya patungkol sa patience. Able to remain calm and not become annoyed when waiting for a long time or when dealing with problems or difficult people. Done in a carefully way over a long period of time without hurrying. Okay, so patience or yung tinatawag na pagtitiis, mga kapatid. Hindi na napalabas panaganos hindi pa nagtagpal nakamsa data di pa naganos na data. Okay, so natong hayan natin kung sino yung mga sinuhog ng Diyos. Nabanggit natin si Job na siya na napagtagumpayan niya yung temperance, mga kapatid. Naligat para kini Job na ultimo niya asawa na di bakit na so iti manglapod kinkuana iti ka nagsilbi kini Apo. Kat lumapay ka sa diyan ni Apo Diyos, the Lord has confidence to His sons and daughters. Amen. Gaya ng confidence na ipinagkaloob niya o yung confidence niya para kay Job, mga kapatid. Alam niya na hindi tatalikod si Job. Dahil si Job ay isang sakdal at tapat na tao, mga kapatid. Okay, so natunghayan din natin ang temperance ni Noah, mga kapatid. Nung siya ay nagtatayo while he is building the ark, see, it takes 120 years na nagtiis, mga kapatid. Sabi ko nga, ang pagtitiis o hindi nga panagtapal kakabsat na agrugi na ita iti kaglawlaw. Marpasi kaglawlaw, sumrag iti katuba. Katuba, and then kabalay, and then the personal na body mo siya, the closest friends or your wife, your husband, sa tipagkapuan na kapsa. Most of all, mga kapatid, ito ay individual. Okay? Ito ay individual na karakter na hinubog ng Diyos sa bawat isa sa atin. Okay? So sabi nga natin, ay hindi tayo partakers ng divine nature kung hindi natin mapagtagumpayan ng mga bagay na ito. Well, actually, this the character, mga kapatid, na kailangan natin mapagtagumpayan. Nagrigat niya minsan kita jay makunata yung temperance yung nagrigat na anusan, nagrigat na tagpulan nga manyangay mo kamsa masapol nga we must grow in this kind or in this way of character, mga kapatid. Kaya ang sabi ng propeta, character is not a gift. Walang taong pinanganak na sakdal na agad, kumpleto na agad, o yung tinatawag na hindi may perfecto matagos. Yung pa yung nagan bilang perfecto, ang natatapaguranan na. Kamsa. Kaya kasi hindi ko na niya pinusok ko nga, dati awan ti perfecto nga tao ko na natin. Dati ka mo kami, pataya, nagan na ka perfecto. Kamsa. Well, yun nagan na, but kasi isa lang ang alam kong ipinanganak na perfecto. Walang iba kundi ang ating Panginoon Yesu Cristo. At good to know na yung perfection na ito ay gusto niyang ibahagi sa kanyang mga mananampalataya. Kaya na ito nga ginagawa sabi ni Pedro, nagkaroon tayo ng tinatawag na inheritance dahil sa ating Panginoon Yesu Cristo. Yung inheritance na ito, hindi ka magmamana kung wala ka o hindi ka umabot sa paglago o yung age of maturity na tinatawag, hindi mo mamamana yung para sa'yo kung wala ka doon sa
sa tamang stature, mga kapatid. For just example, mga kapatid, kung ang langit at lupa ay walang katapusan, o yung pinangako ng Panginoon na yung kingdom of God ay walang katapusan. Let's say, nakarating tayo doon. Praise the Lord, nakasama ako sa rapture kahit hindi ako nalipasak ni Pastor. Yan, nakabiti na gisa ka na nga. Nakadano na ito. Yan. Okay, let's ipalagay natin ganon. So, let's say, sabihin natin na nakarating ka doon sa kaharian ng Diyos. Sabihin natin na ikaw ay nasa 20s. 20 years old ka no, nung nakarating ka. Excuse me, nakarating ka doon. At you see, we are enjoying life. You see, the streets of gold. You see, digiting ay amin talagang hatagsan bagputi na dyan. Kapsat, nakitang nagipita patira, digiting nakain na dyan amin. Jadi kagawam niya ako Diyos, kagawam na the Paul, the Brother Branham, nagiti natayin nga kakapsat tayo na dyan amin, nagragsak tayo. But it takes 100 years or siguro mga 50 years ko namon, nagiti natay niya ako Diyos, naragsak na pilatata, dadadyan titiyo pang ibadi na. Kapsat. Nyagat sika nga nakalibas, kapsat, no 20 plus 50, 70. But, agragragsak na si Kado, irik na amon. Kaya ko, hindi siguro ganyan ako mabilang. Mapanggat kumineta, mapantayog ka kanda dyan, karayan. Yan, tanagpintas iti ko dyan. Kaya mo kung masumurot, hindi ka makasurot. Dapat, nagsakit mo si ito mo. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi mo rin mai-enjoy. Kaya walang shortcut, mga kapatid, na pagpunta sa kaharian ng langit. At sabi na natin, Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. When we say righteousness, mga kapatid, ito yung persona ng isang tao na naka-abide sa kung ano yung totoo at kung ano yung sakdal, mga kapatid. So, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. His righteousness and His kingdom, mga kapatid, He built a kingdom which is run by righteousness and by faith. So, dito, mga kapatid, masapol nga madang kati pamati, masapol nga madang kati bilag, masapol nga madang kati hindi ko na tayo nga kanaan mo. Hindi kaslangin nga inag-navigate na tayo dito yung kapsat. When we say navigate, isubsubo na kanya tayo dito yan, noon yan to iti kasasa tayo dyan. Noon din nun to iti pwisto tayo dyan. Noon din nun to iti adin nun lugar mo dyan. Kapsat. Narigang mo nun dakan to dyan, pasali-sali ka na dyan. Diba? You must know your calling and election. Sure, mga kapatid. Dahil, isa pa ito, mga kapatid, no? Yung mga Israelita, hindi sila mga handa nga dito ngayon kasi nakadatayo, di kasasaan dahil dyan. They are fellow servants doon. Sila ang magsisilbi sa mga nobya ng Panginoon. Okay? Ikaw bilang isang nobya, no reyna kakabsat, ang buhay ng reyna nandun sa palasyo, mga kapatid. Dahil dyan na kakadwa ti ari. Siyempre, ti reyna pinagsisilbihan, pinaglilingkuran. Ang maglilingkod sa atin, yung mga 144,000 Jews. Okay? They are already numbered, mga kapatid. Then, yung mga fellow citizens naman doon sa kingdom na yon ay yung mga tinatawag na mga righteous persons na namatay.
at saka yung mga eunuchs. Yung mga eunuchs, sila yung mga namuhay ng tapat at totoo, mga kapatid, na hindi nakarinig ng salita ng Diyos. So, alam mo mga kapatid, hindi ka palaboy doon. Kung dito palaboy ka, pagdating doon, alam mo kung saan ka pupesto. Alam mo kung ano ang iyong kalalagayan doon. Kaya dito pa lang, pinag-aaralan natin ng mga ito para ma-establish yung pananampalataya mo, ma-establish yung virtue, yung knowledge mo, yung kailangan mo papunta doon. Amen. At syempre, hindi lang naman yun, kailangan mayroon ka rin tinatawag na yung temperance at yung tinatawag na patience. Patience, sabi ng prophet, work it faith. If you have faith, you have patience. So, dati kaligatan pa yung may sakabsat may overcome. Yan, magure. Ako, mga kapatid, pag noon nung hindi na maluwag pa, isa yan sa mga kahinaan ko yung paghihintay ng matagal. Ayoko nang naghihintay. Yung lalo pag naghihintay ka ng bus papunta doon sa pupuntahan mo, kaya yung tagal-tagal. Isa yun sa kahinaan ko, mga kapatid. So ito, sa pananampalataya, adon tinapaayon ti panag-uuray na kini ako. Okay, sabi ko, marami nang nag-backslide dahil sa paghihintay nila sa pagdating ng Diyos. Sabi ko, anong nakaraan, di ba? Yung isang minister, sabi niya, pumunta sila dito sa park ng Ilocos at sinasabi nila na mayroong isang tao na nakausap yung minister nito. Sinabi niya na, Pastor, hindi na ba lang, noon pa nila sinasabi na darating ang Panginoon. Bakit hanggang ngayon wala pa rin? Diba? Dumaan ang panahon ni Pablo, dumaan ang panahon ng Church Ages, nila Irenaeus, nila Martin Luther, mga kapatid, hanggang sa panahon ni Brother Branham. They are all preaching about the coming kingdom. Amen. They preach about, you see, Lord Jesus Christ and His kingdom, yung inheritance na pangako niya sa. Until now, mga kapatid, wala pa rin. See? So, imagine, mga kapatid, si Noah na siyang araw-araw na, tingnan niyo mabuti, sa isang araw, binubuo ng 24 hours. Right? Okay, so 24 hours sa isang araw, i-times mo yan sa 7 days. From 7 days, you see, isang week yun. Sa isang buwan, mayroong 4 na week. Okay? So, yung 4 na week na yon, mga kapatid, yung isang buwan, i-times mo ulit yun sa 12 kasi merong 12 buwan. So, sa 12 buwan ay isang taon, mga kapatid. So, sa isang taon, count mo yon up to 120 years na ni Noah agsubli-subli, hindi bantay. Kapsa, Noah build me an ark and you see, I will judge the world because of sin. Because of their unrighteous way of living. So si Noah, sabi nga natin, naglaka ng gamit nga yung bagay. Ni Noah, inako na yung talon na napanjibantang, nagpukang tikayo. Kapsat, hindi nga panahon awang paila, chinso. Kapsat. Hindi nga panahon, amoyo di wasay, gisok wasay dati kayo, nga mano-mano. Panunutin nyo kasanuda nga tablong hindi kayo, kasanuda nga tabla hindi kayo, kasanuda nga isang hindi kayo. Kasanuda na nga gupubra, kapsa. But there is something revelation dito, mga kapatid. Yes. Mayroong sumama sa kanila. Hindi naman kaya ni Noah yun ng sila lang eh. Yes. Mga kapatid, for that ark na ganun kalaki, hindi kaya ni Noah na mag-isa at ng kanyang mga anak. Okay? Yung sa mga films, nakikita natin na
sila lang sudala nga sang kapamilya, di anak ti asawa ti anak da, makanda nga pagpuros ti bunga, kaya mga kayo, suda. Ang totoo niyan, marami din na-convert, naniwala, mga kapatid. Pero isipin mo, sa 120 years na paghihintay, let's say, umuna, may kayo na ako, kakapsat, imposible si Noah walang barkada. Mati kayo? Yes. Imposible si Noah walang close friend. Noah is a righteous person. Imposible walang righteous doon sa di karuba na. Imposible. Kapsat. Yes. Imposible walang kapitbahay si Noah. Imposible walang kabarangay si Noah. Imposible walang awan iti kabayan ni Noah, awan iti kailyan na. Imposible yan. Naman ba'y iti recorded doon sa Biblia, mga kapatid, ay yung mga negatibo mag-isip na kumukutya kay Noah. Beside that, mga kapatid, marami ding sumama kay Noah kasi hindi nila magagawa yan ng ganyan. Amen. Hanaya nga, ilagrogrogay tayo, aduman ti maalupoy ka, aduman ti umay ka, hanaya. Kamsat, lalo ka nagpartikap baka, aduda. Di ba? Yes, totoo yan. Pero, paglipas ng panahon, doon na matitest yung tinatawag na patience. Okay, as time goes by, you see, God will test your faith. Kung faith lang, mga kapatid, ato ba'y makaanos? Kung virtue, ato ba'y makaanos? Kung knowledge, dito, naglugugin yung mapuruson. And then, dito yun, Jai, makunata yung temperance, dito, naglugugin lang ang mapuruson. Temperance, patience, dito, ditada nga, ang sabi niya. Okay? So nga, habang tumatagal, tingnan niyo mabuti, mga kapatid, nung ang bayang Israel ay lumabas sa Egypt, ilan sila? 2 million. Tanunutin nyo nga launay, gaano kadami, mga kapatid, ang lumabas sa Egypt. Ilan ang nakarating doon sa Promised Land? Second generation. At sa second generation, 2 lang ang nakapasok. Unang nakapasok, mga kapatid, yung 2 yun, si Joshua ng Caleb. Second generation pa sila from the generation of Moses. You see? So actually, 4 generations si Moises. Si Moises, mga kapatid, ang first generation is 40 years. According doon sa Book of Acts, mga kapatid, hindi mo nagkakamali sa Book of Acts or Book of Romans, mga kapatid, si Moises ay nabuhay for 120 years. Okay, tingnan natin. Ito, sa Acts chapter 7. Okay. So, sa verse 20, ng panahong yaon ay ipinanganak si Moises at siya ay totoong maganda at siya ay inalagang 3 buwan sa bahay ng kanyang ama at nang siya ay matapon ay pinulot siya ng anak na babae ni Paraon at siya ay inalagaan gaya ng sariling anak niya at tinuruan si Moises sa lahat ng, tingnan niyo mabuti, tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. First 40 years yung pagkapanganak kay Moises hanggang sa first 40 years. Then sabi niya sa verse 23, datapot nang siya ay mag-40 taon gulang na ay tumugtog, sabi niya tumugtog ang kanyang puso na dalawin ang kanyang mga kapatid at mga anak o mga anak ni Israel. At nang makita niya ang isa sa kanila na inanipusta ay kanyang pinagsalangsang o ipinagsanggalang siya at ipinaghiganti ang pinipighati at pinatay ang Ehipsyo. Sa first 40 years, tingnan nyo, si Moises nawalan din ng temple. Tama? Tingnan nyo mabuti Tingnan nyo mabuti. The first 40 years, nung ipinanganak siya,
tinuruan siya ng karunungan. Siyempre, kung may karunungan ka, tingnan nyo mabuti ito Okay. Sa verse 22, at tinuruan si Moises ng lahat ng karunungan. What's karunungan? Knowledge. Right? Tama? Karunungan. And then, sabi niya, at siya ay makapangyarihan. Virtue, mga kapatid, sa kanyang mga salita at mga gawa. Kung mayroon kang kaisipan, mga kapatid, sabi nga ni F.D. Baroni, knowledge is power. Kung mayroon kang alaman, mayroon kang kakayanan. Kagaya natin si Moises, mga kapatid. From faith, virtue to knowledge, mga kapatid, bumagsak siya sa temperance. Tingnan niyo mabuti Bumagsak siya sa temperance, hindi niya napigilang napatay yung Egyptian, kaya yun yung dahilan, kaya umalis siya sa Egypt. Okay? Another 40 years, tumira siya sa wilderness. Tuloy natin. Okay. At ang isip niya sa verse 25 ay napag-unawa ng kanyang mga kapatid na ibinigay ng Diyos sa kanila ang kaligtasan sa pamamagitan ng kamay niya, datapwat hindi nila napag-unawa. At nang kinabukasan ay napakita siya sa kanila samantalang sila'y nag-aaway at sila'y ibig sana niyang payapain at sinabi na sinasabi, mga Ginoo, kayo'y mga magkakapatid, bakit kayo'y nag-aalakostahan? Datapwat itinulak siya nang umalipusta sa kanyang kapwa-tao at sinabi, sino ang naglagay sa iyo ng puno at hukom sa amin? Ibig mo ba, sabi niya, ibig mo bang ako'y patayin mo na gaya ng pagkamatay o pagkapatay mo kahapon sa Egyptio? At sa salitang ito'y tumakas si Moises at nakipamayan sa lupain ng Midian, na dooy nagkaanak siya ng dalawang lalaki. At namaganap ang 40 taon ay napakita sa kanya ang isang anghel. Tingnan niyo mabuti, 40 years again, mga kapatid. So 80 years na, dumating na siya sa Filistia. Then, sabi niya, sa ilang ng bundok ng Sinai at naglingas ang apoy sa isang mababang punong kahoy. At nang nakita ni Moises ay nagdilalas sa tanawin at nang siya lumapit upang pagmasdan ay dumating ang isang tinig ng Panginoon. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. At si Moises ay nanginig at hindi nangahas tumingin. Okay. So, si Moises, mga kapatid, sabi ko nga, it takes 120 years. Si Moises, nahubog din siya, mga kapatid, sa stature na sinasabi nito si Apostol Pedro. Okay. So, ang pinakamahirap sa lahat, mga kapatid, yung pagtitiis. Panagana na for 120 years na siya ay inintay ng mga Egyptian o ng mga Israelita. And then, nung dumating siya, mga kapatid, doon na nagpakilala ang Panginoon sa kanila. And then, nung inilabas sila, maraming naniwala. Imagine mo yung 20 o yung 2 million people, mga kapatid, na sumama sa kanila, sa kanilang paglalakbay. Ito na nga Lord, lagi kong sinasabi, mga kapatid, in this yung stage na paglabas nila doon sa Egypt, masaya silang lahat. Daligitid duma talagang pagkakantada pa with Miriam, they have their tambourine, they're singing while walking out of Egypt, mga kapatid. At hindi hinabol na sila ng mga Egyptians, doon na sila natakot. Doon na sila sinulok. Okay? Mga kapatid, doon na sila sinubok ng Diyos.
Hanggang sa hindi mo man lang sila the Red Sea, God performed miracles in their sight. Yet, they can still believe what Moses said to them. Di ba ganyan naman, mga kapatid? Benepisyo muna bago sampalataya. Yes. Ganyan naman nangyayari. Ang tao, mga kapatid, bago tumanggap yan, tignan lang muna yung tinatawag na anong pakinabang. Kasi yung iba, literal na pakinabang. Kaya hindi nagtagal, backslide sila. Yes. Yung iba naman, ibang pakinabang ang tinitingnan. You see, then, mga kapatid, nung sila ay nasa Egypt na, o nasa tinatawag na wilderness na, doon na sila unti-unting nalalagasan. Hanggang sa dumating sila sa point na pinapili sila ni Moises kung sino ang kanilang sasampalatayanan. Ganon din sa atin, mga kapatid, faith, work it with patience. If you have faith, you see, of course, you have patience. Nanigat ka lang, was kamsat. Lalo nung kunada kanyang agun-uray ka, kaumayak to. Into na nun to. Nung saludsot ka, no? Ganyan ang tanong ng mga disciples sa ating Panginoon. Tignan niyo mabuti. Sa Book of Matthew, sa Matthew 24. Okay? At lumabas si Jesus sa templo at kayaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Okay? So, ipinagmalaki ng mga disciple yung temple. Datapwat siya sumagot at sa kanilang sinabi, hindi ba ninyo na nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, dito'y walang may iwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. At samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya na bukod ang mga alagad at nagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda na iyong pagparito at ang katapusan ng sanlibutan? Yun ang tanong, mga kapatid. Yung mga tao doon, pinakita nila, Panginoon, nakitang dagiti templo, nakitang dagiti. They are all established and they are all, you see, natibker dagita. Pero hindi literal na, sabi ko nga, hindi literal na tabernakulo ang itinatayo ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon sabi nga, the same thing ng scripture, sabi ni Stephen, mga kapatid, doon sa Book of Acts, sabi niya, kung ang langit ang aking luklukan at ang lupa ang aking tungtungan, saan mo ako'y gagawa ng bahay? Yung bahay na tinutukoy niya, mga kapatid, ay individual na mga taong sasampalataya sa Kanya at sila ay, mga kapatid, you see, sila ay itinatayo ng Panginoon sa pamamagitan ng yung stature of a perfect man. Okay? So yung pagtitiis na ito, mga kapatid, ang Diyos, kung ikaw binigyan ng pagtitiis, isipin mong mabuti, lalo ng Diyos nagtiis. Okay. Tingnan ko kung mahanap ko yung mga kapatid. Ito, sa Romans 9:22. Yung pagtitiis ng Diyos. Nung Thursday, napag-aralan natin yung kasi napag-aralan tayo sa TV last Thursday, di jaya mapunang discrepancy
binigyan ay salungat sa mga mananampalataya o yung sumasalungat doon sa binhi ng Diyos. Kung nakita natin ang binhi ng Diyos ay ang salita. Amen. Okay. Dito sa Romans 9:22. Or umpisa natin sa 21. O wala bang kapangyarihan ng putik? Sabi niya, wala bang kapangyarihan sa putik ang magpapalayo upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisiglan sa ikapupuri at ang isa ay kung ang Diyos ay inibig. Sabi niya, ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagamitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, tingnan niyo mabuti, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhon sa mga sisiglan ng galit na nahahanda sa pagkasira. Tingnan niyo mabuti kung paano nagtiis ang Diyos. Sabi di ba, sabi nung last Thursday, yung mabuting binhi itinanim nung magsasaka. Nung natulog yung magsasaka, mga kapatid, sinambot di kabuso na nagmula iti ruot. Tatay niya nagapitin, the servant said to the master, Master, di ba nagtanim ka ng good seed? Bakit may mga tares na nandyan? Mga panirang damo na nandyan? Sabi ng master, sabi niya, ang kaaway ang gumawa sa akin niya. Okay? So, sabi nung magsasaka, Master, ikaw na kami karot. Nga, gabutan na nga na, kita ka po, haan. Wala na niyo master. Haan, kamangan no magabot yun, pati di trigo. So, imagine that space of time na naghintay yung magsasaka from their growth unto the year of harvest na magabot na gito'y na discrepancy. Nagtiis din ang Diyos. So kung ang Diyos nagtiis, magtiis ka din. Yes. Mga kapatid, noon na ba, nakarating pag-gimgimuman, aganos kayo. Naganos tayong tupay, hindi ako may bubidanan ng checks tayo, anaya. Naganos tayong tupay, hindi na ilagpay natin kapilihan tayo, anaya. At tapay nga may simsimpan, na inayunan tayo pa, kay ganos, saan? Amen. Hallelujah. Well, mga kapatid, ko mga ipagbaga na literal na dati church. You see, what I'm saying is, nainayunan tayo pa, iti panaganos tayo, patient tayo, nagsirsirbi kini ako Diyos. Amen, no, din to pa, kabsat awan ti kapilya nga, pag-gimungan tayo, nag-provide niya ako. Nagananos tayo. Right? How much more ngayon na mayroon na, we are very convenient with our service to the Lord. We have electric fans, we are sheltered, you see, mayroon tayong mga music instrument, mayroon tayong microphone, mayroon tayong mga upuan. Ang gawin lang natin, tugaw tayo lang dito, dengeg tayo na. That's all. Naduma, di tayo pa makaanos. Right? Naduma, you see, sabi nga ni GMC tayo, sakbay nga grugi ti service, pag-isbo kayo maminan. Misbo kayo maminan, misbo kayo. Lumapalin, kabsat, maiwasan ti distraction. Importante ti amin, kabsat, while the church is ongoing, dapat kumakit, no, dati may kabel kung tarangan din, sarado yung pintuan. Mga kapatid. Dahil, daksyak nagsasaong, ano pumanagdar ka, humag, sa kayo tupay nagkakatawa tatugawiyo, unun niya ka mo, unun niya kukuhin yung tatugawiyo, madistrahat mo sa sao. See? Diyan lang kahit timang ibain di tao, diyan lang kahit timang pabain di tao, nagamit ko na nga road, siya kung nasakita, magsaan. Kung nga road niya ay iskwilaan, makuha ka sa tingin. Pag tinignan ka, tumigil ka. Dahil mga deacons natin, hindi sila active. Hindi sila, hindi na nga makita amin. Siya nga dati sa ano, makita amin. Siya ti overseer, mga kapatid. Literally, nga to ti batay ko, yung pala kayo. In spiritually speaking, ganun din ako. Nakikita ko mga kapatid. Nagre-reflect kasi sa buhay niyo eh. Nagre-reflect kasi yan sa buhay ng isang tao.
Kahit pa sabihin mo, wala po, sisirgakin na ako, umayag din ulit mo, umayag din breakers ko. Prayer meeting kami pa. See? But, sabi ng Panginoon, you see, by their fruits you shall know them. See? So, kung ano yung ginagawa mo, you are showing what you are, who you are. Then, otherwise, hindi rin naman tayo naghahatol sa tao. Dahil sabi ko nga nung Thursday, wala tayong karapatang hatulan ng kapwa natin dahil pare-parehas lang naman tayong naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. All thing, lahat ng bagay na pwede natin gawin, o pinaka-the best na pwede natin gawin, let's just pray one another. Yes. Amen. Sana nagdagan pa ng Diyos ang patience ko. Sana nagdagan pa ng Diyos ang temperance ko. Dahil, kapsat nga, dumdang-damin ibang daway nga, malubat tayong bate. Yes. Masagad din tayo eh. Di ba? Kasi napagbagasan lang din tayo. Numaminsan, numaminsan, awan. Kapsat. Siyempre, din mo kahit nga maibusan, dumiskarte ka. Ganon din sa pananampalataya. Ikaw ang mag-a-adjust. Hindi yung bigasan ang mag-a-adjust. Ikaw mismo ang mag-a-adjust. Siyempre, alam mo na, oo, kagamay ni pagbagas, bagaan na ta. Mawawa na natin sa sangit kay latan. Gawa ka ng paraan. Gumawa ka ng paraan. Mga kapatid, ganun din sa ating pananampalataya, mga kapatid, sinusubok ang pagtitiis, sinusubok hindi ko na nandito sinusubok tayo sa pagtitiis ng paglilingkod, gumawa ka ng paraan. Karamihan sa atin, adatik kayo sa dito, taduan ka na tayo, mapapahay. Happy kami, nung minsan kami, nung kikita tayo sa sitwasyon, talagang hindi pa kayo papanganan. Well, sinasabi ko sa inyo, langit at lupa, mga kapatid, ang limos na lang. Yes. At langit kanda lang, tukaw na lagi ka. So nga, kanya nga rin kasi kasuhan tayo. No, siyempre, masapon tayo mga si kasuhan, nagitingi, nagdaga, nagitingi pa. Kahit kung mga ibagangan niya yung kamsa na huwag doon nakapokus yung atensyon mo. No, masapon tayo trabaho, siya trabaho. Amin tayo trabaho, ano yan? Pero, bakit di pa nagtrabaho, mga kapatid, huwag mong walain yung priority mo sa paglilingkod sa Diyos. Ulitin ko, habang ikaw ay nagtratrabaho, huwag mong kalilimutan na tayo pa rin ay naghihintay sa pagdating ng Diyos. Hindi porkit nasa trabaho ka, sabalik di ka pilya. No. Mga kapatid. No, sino katata, gapo ka, gapo ka, at daka di ka pilya. See? Ano na dumala, ano di kita tao nga, hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay. Mga kapatid, sabi ng Biblia, paano kapag kapatiwalaan sa malaking bagay? Kung sa maliit na bagay, hindi ka mapagkakatiwalaan. See? So, kailangan mong magtiis. Kung anong mayroon, pagtiisan. Bakit? Kung alam ng Diyos ang Panginoon, sabi ko nga, napakaraming pangako. Sinabi ni Pedro dito, mga kapatid, precious promises, exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature. See? So, balikan natin si Noah, mga kapatid. Ipanaganos ni Noah, it takes 120 years. Aruda nga ng irugi, kapsat, basit na nangagapon. Right? Maraming nag-umpisa, pero puro umpisa lang. Hindi tinapos. Sa atin na nagpapatuloy, patuloy pa rin ang pagtitiis. Reno niya kas kasano ti, magbaga naging kita tao. Reno kas kasano ti, magbaga na tayo. Magtiis tayo. Dahil sinabi ng Biblia yan, mga kapatid, ang magtiis hanggang sa wakas, silang maliligtas. Amen. Sa Matthew 24 yan, mga kapatid. Tingnan nyo. I-count natin. Matthew 24 verse 13. Okay. Ito
ito yung patungkol sa huling panahon. Sa umpisahan natin sa verse 8. Datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay isang pasimula ng kahirapan. Saan? Mga kapatid, tingnan natin. Una, sabi niya, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for these things must be come to pass, but the end is not yet. Okay? Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga lingaw ng digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pang wakas. Sapagkat magsisitindi ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Di ba nangyayari yan? Yes. Mga kapatid, tapos na ang Second World War, naghihintay pa rin tayo ng Third World War. At by this time, yung World War na yan, talagang napaka-destructive. Kapatid. Then, ano pa? Magkakaroon daw ng lindol, mga kapatid, at magkakaroon ng kagutuman. Mapis di ayo, mapis di taraheng, mapis di tao, mapis di patimula. Nga, naitikan ng di tao. Kamsa. See? Pero hindi pa yan ang wakas. Yes. Ano pa, mga kapatid? Umpisa ng kahirapan. Pag may hirap, may pagtitiis. Tama? Amen. Nadatiriga, nagagos ka. Kapsa. Nutata, mapis ka amin na tarakan, napati amin na tarakan, napis di na mula, awan ti danom, dinagbiag ti mula. Jangan di kuwaan. Kapsa. See? Nagaramit ka pamuspusan. Yes. Mula ka. Mula ka ti, hindi pa manubayan. Ano, awan to ti magatang, awan ti masida, ada maputo, ada ti makurus mo, makitel mo nga, ilimtang. Ay dali lambong mo, ano niya ma? See? Pag umpisa ng kahirapan, ibig sabihin, magkakaroon ng pagtitiis. Amen. Datapwat, sabi niya, kung magagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian. Hindi mabuti. Yeah, they shall deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hate of all nations for my name's sake. Imagine ninyo yan, mga kapatid. Tingnan ninyong mabuti. Ang sabi niya, kayo'y ibibigay, sabi niya, kung magkagayo ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa, dahil sa aking pangalan. Wala pa ito. Nag-uumpisa pa lang, in the making pa lang yan. Eh ngayon, wala pa ito, mga kapatid, dapat isagsaganang ka sarili mo. Ngayon pa, ang mong nga mapasamak today takabsat, ay nangarap ko nga, butin ka. No, mga kapatid. If you are stable in this faith, you know that God will deliver you. Amen. Ako Diyos di magsalakan tingka, ako Diyos kumulong tingka. Ngayon, kapsat ko na nga rod, ang nga ako Diyos di nag-amin. Kaya ako, wanti pagas daw. Kung ako nagkararag ka, habang nga mabalik nga mangitinag niya ako Diyos di pagas, nagap ko di tangatang. Kawanton, mapakinabangan mo, kapsa, tanong natin nagtadaga, nabura, nawara. Niya ngayon, tinunggo na mo, nabimawat din may isang sako mabagas. Niya kapsa. Amen. Amen. So, ada itim ako na tayo nga, tulungan tabagbagin, tulungan ta sarili kapsa. God is able to help, and yet you must help yourself also. Amen. Ang nadyamin tayo nakataya tayo nga kanayon. Kapsat. Lodigad, kapsat, garamid ka matati, pamuspusan. Then,
Bayad nga gararamid ka pamuspusan, agan anos ka. Kabsa. Nakigat ni Darasudos. Kuna nagyay ni Pedro, kuna nagat no hamo nga, kuna nagat no awang king ka dagito. Kuna na may saka nga bulsa. Kasi makita mo na ang yaya dadya siguro. Nagyaya siguro no nyerita ta, no biga kung sumakungan na. Ngamjay umayto ngaya ay ni Apo, diyan mo makita. Okay gamin. Gamin diyan matang nakapukos na dito sa numanang. Diyan nga ang panunod doon, yan to diyan mapasama. Umuwi di tao nga Darasudos, kung sa di na pang panunod doon tan aramin din na. Kapsa? See? Maraming itikas ka na sitwasyon ba kapsa? I-justify ng tao yung kanyang ginawa na kaya ko lang naman kasi nagawa yan kasi mahal kong pamilya ko. Kasi bang pinagmamahal sa pamilya? Kaya ko lang naman kasi pag naging kriso, kapsa, tamagan mo pa na kriso pa. Gamin, naraming ko tinagtakaw, tao na bisin di pamilya, kaya ayagat di pamilya. Ibang klase naman yung napamuspusan sa galing na bigay, kapsa. Ito ba'y pilay, makabiro, si kantupay nga buo, tibagin. Ano yan? Kapsa. Gamin ko nakiti amin, nag-umpisa yan sa mindsetting ng tao. Kung ang tao, ang sa kanyang kaisipan, awan di ka mabalimuko, awan di magamina, awan amin, awan di magbagang awan. Talaga nga awan. Nung garaw ka, ano umadda? Kung naman may isang preacher that huwag mong laging sinasabing wala. Kasi baka mag-manifest, ikaw ang kawawa. Di ba? Yung third fold, yung speaking words into existence. Dapat, pag nagsasalita ka, always positive. Kano kastoy, no may tungal daw, kastoy, palubos niya ako Diyos, makagatak ko di kastoy. Kano palubos niya ako Diyos, kastoy, mamatak niya ako Diyos, provide di kastoy. Kastoy! Amen! Hallelujah! Yung kagulamihanan na ito yung malaking ginagawa sa isang mananampalataya para mapanghinaan ng loob sa pananampalataya. Okay? So, we are just in the beginning, mga kapatid, nagrugrugibay lang guys. Kapsa. Okay. Then, tingnan nyo mabuti. Ha? At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Okay, all the nations. Ibig sabihin, they are united. Mga kapatid, yung United Alliance is in the making. Nag-uumpisa na sila ngayon, yung one world government, mga kapatid. And then, ito pa. At kung magkagayoy, maraming mga tipisod at mga kakanuluhan sa isa't isa at mga kakapuutan ang isa't isa. Itan, kapsat. Marami ang adon-ton iti may tipul. Ano yan? May tipulan, kapsat. Adon-ton iti mananalitoy betray one another, pinagkakanulungan, ilako na tipada ng tao, ilako na kapsat na, ilako na kapamati na, ilako iti supapa, kapsat. And then niya pa'y magkakapuutan ng isa't isa. Yan ang target at goal ni Satan. Diyan na yung pag-aapaan na tayo, amin, na tayo na, hindi na yung pagsinasinahan na tayo. Pasatikol ni Satan, kapsat. Ganyan ang strategy ni Satan. Tignan niyo mabuti. Aramid ti kabusor kastoy, mapang di bangir, mapang di bangir, aglato di bangir, mapang di bangir, aglato di bangir, mapang di bangir, aglato di bangir, agsisinobla. Yes. Kapsat. Pero dayta nga, aramid ti kabusor, in-entertain ko dayta, sa anuwag nga naman to, kaya naman. Kupag taramit ti kabusor. So, kung inarakok mo,
Ang talinagkin ka, dumakkel na dumakkel, ang ganan to. Oh, kaya ko na ito. Di ba? Panunutan ni Job. Ni Job, di ba? Yes. Ako na niya po Diyos, malagay ko lang ni Job. Di ba? Kung na niya po Diyos, Satanas, nakita mo natin ni Job na adipag ijidaga. Kaya ako naman ni dating nga Satanas na dumayang mo daw. Sirsirpi laki. Kanay tatay, titad mo amin. Padasan na raw. Dimlangan, aral, bibiyag na. Padasan miso na. Kita nyo, kapisa. Pinadas ti Jablo ni Hope. Niya tinaramid ni Hope. Kapisa, tinukaw na iti, kanya, dagiti tarakan na. Tinukaw na dagiti, agsirserbikin ko na. Natay dagiti anak na. Kapsa. Ito nyo manalalain na, dagiti tarakan na, aglawlaw. Dagiti babaunan na, aglawlaw. Dagiti anak na, kabalay na. Nya pa si Maruno, nagtumo dagiti legteg di bagina. Kapsa. Kung nakaroon di kanungan ay bagay tayo di last week ni Jai. Yes. Ang legteg ka natin, uba mo ka, nganin nga, kanyan. Paglugang ka tijik ka, lumabalik ka, gudwal ay bayad mo, takag gudwal mo lang yung nakatugaw, sakit mo nga itugaw. Diba? Ay ka, ano ang nyangal nga nung intiro babagay mo ka naglegteg. Yan nga ututan ka sa. Yes. Ngam ni Job di nga napaay. Amen. Ampay natin musto ti naglegteg din niro mabagina, ni asawa na pa'y tinaramat ti kabuso. Kasi nga tumagamay nga managbaso. Matay kan, laksitan ta Diyos mo, matay kan. Hindi di jayan. Kapsa. Yes. The message says, mga kapatid, tulungan natin niya ako Diyos. Kapsa. Nakita ko nga ito. Panasin tayo na siya. 1 Corinthians chapter 7. 1 Corinthians chapter 7. Look at that verse 1. Now concerning the things whereof ye wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, lest every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. The wife hath not power to his own body, but the husband, and likewise also the husband hath not power to his own body, but the wife. Defraud ye not one, sabi niya, defraud ye not one the other, except it be consent for a time, that ye may give yourself to fasting and prayer, and come together again, and Satan tempt you not for your incontinency. But I speak this by permission, and not of commandment. For I would that all men were even as I myself, but every man hath his proper gift of God, one after his manner, and another after that. I say therefore to the unmarried and widows, it is good for them if they abide even as I. But if they cannot contain, let them marry, for it is better to marry than to burn. And not unto the married I command ye not, but the Lord, let not the wife depart from her husband. But if, sabi niya, and if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband, and let not the husband put away his wife. But to the rest I speak, I, not the Lord. If any brother had a wife
and believe not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away. But the woman which hath a husband that believeth not, and if he be pleased to dwell with her, let not her leave him. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Else were your children unclean, but now are they holy. Datapwat sa iba, sabi niya, ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya at hindi kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan. At ang babae, sabi niya, babae may asawa, hindi sumasampalataya, at kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ng asawa. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay magiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi sumasampalataya ay magiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraan, ang inyong mga anak ay magkakaroon ng kapintasan, ngunit ngayon mga banal. Gayunmay, kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, tingnan mabuti, kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki, ang kapatid na babae, ay hindi natatali sa mga ganitong bagay. Hindi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos, sapagkat paanong malalaman mo, babae, kung maliligtas mo ang iyong asawa? O paanong malalaman mo, lalaki, kung maliligtas mo ang iyong asawa? Ayon nga lamang sa ipamahagi ng Panginoon sa bawat isa, at ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa. Gayon, siya ay lumagad at gayon ay inuutos ko sa lahat ng mga iglesia. Tinawag baga ang sino mang taong tulina, huwag siyang maging bituli. Tinawag ba ang sino mang, okay, wala na yan, labas na yan sa topic. Okay, what I'm saying here is, mga kapatid, kung yung kapartner ang siyang dahilan ng paghiwalay mo sa paglilingkod, sabi dito ni Apostol Pablo, mabuti na lang na, sabi niya, mga kapatid, di ko na ito narigatan ko na, ngunit kung sila hindi makapagpigil, ay makipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa sa mga mingas ang kita. Okay? Datapwat sa mga may asawa ay aking pinag-uutos, ngunit hindi ako, kundi ang Panginoon na ang babae huwag humiwalay sa kanyang asawa. Meaning, mga kapatid, pwede tayo mag-asawa. Sabi ko sa inyo, kung tayo ay makikipag-asawa sa mga young people, dapat yung kapwa kapananampalataya. Kasi kung yung magiging asawa ay maging dahilan para sa paghiwalay mo sa pananampalataya, mga kapatid, sinabi na Apostol Pablo, pwede mo siyang hiwalayan. Yes. Pero magtiis ka at magtiis siya. Pagtitiis din yan, mga kapatid, pinag-uusapan natin dito, pagtitiis. See? So, mga kapatid, ang gusto kong ipakita sa inyo dito, mas importante yung pananampalataya kaysa sa ano pa man. Sabi ko nga, ang pananampalataya ay gumagawa sa pamamagitan ng pagtitiis. Ngayon, kung mapagtitiisan mo, kapatid, you see, na ikaw ay hinuhukom, may nahatulan o ano pa man na ginagawa ng asawa, gaya ng ginawa kay Job ng kanyang asawa. Anong sinabi ni Job? Sabi niya, o ikaw na mangmang. Sabi ni Job sa kanyang asawa, o ikaw na mangmang. Sabi niya. See? Ganon din sa atin sa pananampalataya. Yes. Sabi ko nga, ang diablo, marami ang pwedeng gamitin. Kung gaano kakalalim sa pananampalataya, mga kapatid, even ang iyong personal na kalalagayan sa iyong asawa o kahit sino pa man na malapit sa iyo, pwedeng gamitin ng diablo. Yan, di ba sinabi ko sa mga bagong baptize? Di ba sabi ko, pwedeng kahit sino pwedeng gamitin ng diablo? Yes. Mga kapatid, or gamitin ng Diyos na maging, you see,
gamitin niya yung kayong mga kamag-anak, yung mga magulang, yung mga kapitbahay, yung mga kasama sa bahay para subukin ang iyong pananampalataya. So, pinag-uusapan natin pagtitiis at pagsubok. May pagsubok na darating, mga kapatid. Pero, yung pagsubok na yan, kung mapagtitiisan mo, mapagtatagumpayan mo yan. Mga kapatid, ang pinaka-best way, mga kapatid, sabi ng prophet, this is the best way. Yes. Amen. Hallelujah. At this Bible, mga kapatid, you must walk in this way. Yes. As Jesus claimed that He is the way. He is the life. He is the truth. Mga kapatid. So, ito ba sabi ko lang? Hindi. Mismong Biblia ang binasa natin, mga kapatid. At ito ay katwiran. Ito ang dapat natin sundin. Sabi ko nga, we are just using by the Spirit of God. We are just preaching the Word. We are just sharing what is the truth. Mga kapatid, diyan sa Amerika maraming natisod. Pagdating dito sa 1 Corinthians chapter 7, mga kapatid, dahil hindi nila kayang i-give up. Kung susukatin ka dito, mga kapatid, hindi ito madaling pagsubok sa buhay. Hindi ito madali. Kailangan mo dyan ng maraming pagtitiis, maraming, you see, yung diyan pang nagtupal, yung temperance mo talagang, diyan susukatin yan. Mga kapatid, tingnan mo mabuti. If you have faith, then virtue, then knowledge, then temperance, then patience, and then what's the next? Mga kapatid, susunod doon is godliness. See? So, sabi ko nga, kung grade 1 ka, may pang grade 1. Kung grade 2 ka, may pang grade 2. Yes. Kung grade 3 ka, hindi ka pwedeng pumunta sa grade 1 or sa grade 2. Grade 3 ka na eh. Are you with me, church? Sanda kayo ba eh? Yes, amen. Ibig sabihin, pag grade 3 ka na, yung pagsubok sa'yo, pang grade 3 na. Mga kapatid, hindi naman pwedeng grade 1 ka na, 1 plus 1 pa rin. O grade 3 ka na, 1 plus 1 pa rin. Kailangan mo rin tumaas ng level. Lumato ito level mo kapsa. Now, we are just showing to you every situation na nangyayari. Yung sitwasyon nga dito nga may pagpakita kapsa, kahit nangasawan, ay sumasagkaysahan tayo di pamati, di kinabilag, di pa nakaamo, amen, di pa nagtupal, di pa naganos, sumasagsagkaysahan tayo, kasi it refers every level. Hindi tayo lahat pare-parehas ng level. Hindi porket si pastor ay nabayagan ng mga tinatan ni pastor, kastig-kastig dyan. Iba ang pagsubok sa akin, ibang pagsubok sa iyo. Sa Aringay, merong na-rebuke dahil dyan eh. Dahil sabi niya eh, oo, naglakamit yung pagsubok na lagat. Nasaklaan na to. Oo, brad, di kang sasaw. Urayan to dikin niya. Kasi di kang sa no, adda iti subsubukan niya ako, di yung paayon. No, di ka, ikararagyo kiti. Yes. Ako, sabi lang ko ma-overcome di kapsat ko dito. Di ba yan ang sabi ni Pablo? Pray one another, exhort one another, rebuke one another. Amen. Lahat tayo mayroong pagsubok. Ano kung yung iba yung pagsubok niya eh, awat di barong ko, ano ka nag-speak up, saan mo ito yan? Pagsubok niya yun eh. Ang nyakit na paano nung pagsubok. Urayon di paraking ka. At tayo mga kapsat nga nakabalay huwag naman tayong maging masyadong overconfident sa sarili natin. Kasi maraming mga Christian believers na nakabasa ng mensahe, sinasabi alam na namin ang pupuntahan namin. Overconfident sa sarili. Hindi lang sipsiputan mo ibagbagina, no? Baka damat iti naganaligayan pakadinlawan da. Hindi rin tama yun. Tama yung sabi ni Apostol Pedro na kung nagkukulang ka sa mga ito, ikaw ay bulag. Diba? At
Di makikita mlaan, kanya di makikita mlaan. Di sariling mlaan. Mga kapatid. So, nakita natin ngayon, ma-identify natin kung sino yung mga nasa ang level na ng pananampalataya or ng paglilingkod sa ating Panginoon. See, so, malawak itong pagtitiis na ito. Pagtitiis sa paglilingkod, pagtitiis sa paglilingkod na may kasama, paglilingkod sa pagtitiis na wala, o paglilingkod sa Diyos na sinusubok ang pagtitiis na walang kasama, sinusubok ang paglilingkod, mga kapatid, na may kasama sa pagtitiis sa Diyos. Napakarami ang tiisin. Physical, material, at most especially spiritual, napakaraming tiisin. Si Pablo nga, tingnan nyo, dami niyang tiisin. Nakakulong na siya, na sumusulat pa rin siya sa mga banal, sa mga Christian believers, nagsusulat pa rin siya hanggang sa araw na siya ay mapugutan ng ulo, hanggang sa araw na siya ay ipako sa krus ng patiwarik, mga kapatid. You see, sumusulat pa rin siya sa kanyang mga napangaralan. Bakit? Dahil yung pag-ibig ng Lord. Sa dami ng kanyang tiisin, sabi niya, for me to die is gain. Amen. Ang kamatayan ay pakinabang kay Kristo. See? So, hindi ko naman sinasabi na gayahin natin si Pablo, mga kapatid, dahil si Pablo walang asawa. Ibang tiisin ni Pablo sa tiisin mo. Ibang tiisin ko kay Pablo. Pero pare-parehas tayong sumasampalataya sa Diyos. Amen. Hindi porket pare-parehas tayong lahat na sumasampalataya sa Diyos, mga kapatid, ikukumpara mo na yung sarili mo sa iba. Hindi ganon. Tulungan mo instead yung iba, dahil ikaw kung nagtagumpay ka doon at yung iba nahihirapan doon, tulungan mo sila. Mapag-aaralan natin yan, brotherly kindness, mga kapatid. Basta, you see, ngayon, nasa patience pa lang tayo, yung pagtitiis, mga kapatid. Kaya sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Sa pananampalatayang pag-uusapan, mga kapatid, even sa mga denominasyon, sinasabi ito. Magtiis hanggang sa wakas. Anong tiisin mo? Tanong, anong tiisin mo hanggang sa wakas? Tanungin mo sila. Pag sinabi nila, madalas ang nagsasabi nitong mga ito, yung mga kapatid na iglesia, o mga ministro nila sinasabi, ang magtiis hanggang sa wakas, kailang maliligtas. Mga kapatid, magtiis. Anong tiisin? E paglabas ng church, nakatamukan ni sigarilyo di sumuna. Ha? Buti sana kung mga deacons na, pati ministro, mga kapatid, pati mga deacons, pati lahat ng mga lalaking membro nagsisigarilyo, may smoking area pa nga eh. Anong tiisin? Mga kapatid, pag-uusig, okay, maintindihan natin. But, you see, sinabi ng Apostol Pablo, mga kapatid, dito sa Galatia 5. Okay, balik na naman tayo dito. Galatia 5:15. Ngunit kung kayo rin ay, Galatians chapter 5, verse 15. Ngunit kung kayo rin ang nagkakagatan at nagkakasuklaman, nagsasakmanan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mangaglipulan sa isa't isa. Isipin nyo, tayo, nagkakagatan. Tayo, nagsasakmanan. Tayo, mga kapatid, sa pananampalataya, nagiginuhan kayo. Tayo. Nabanggit ko ito dahil sinabi ng Apostol Pablo. Binabanggit ko lang, mga kapatid. Okay. Si tayo, agiginura. Si tayo, aga-apa. Saan mo tayo mag-capture? Tayo nga pampamati niya, na kayong tupad, di kayo gikinawatan, kasama nga may kamita. Yes. Right? Yes, kung grupong pinag-uusapan, mga kapatid, alam nyo, pag grupong pinag-uusapan, unang tinitignan background ng church.
Natandaan ko yung isang debate sa YouTube, mga kapatid, si Eli Soriano at si bata, the end time believer na nakipag-debate ngayon nasa puso na yun eh. Bata, yung nagan na din ng brother. Debate, end time message yung mga kapatid. Nakipag-debate kay Eli. Si Eli, masusukol na, pinatayan sila ng amplifier. Nagsasalita pa yung end time believer, pinatay na yung amplifier. Kasi nasusukol na eh. Si Eli, matatalo na. Ayaw naman nilang matalo sa debate. Kaya pinatayan ng microphone, mga kapatid. Pero bago sila nagkumpesa, itong si Eli, binuklat niya agad yung record niya. Kung rehistrado ba siya sa Securities and Exchange, ano ba ang source of fund ng church niya. Mga kapatid, yan ang ginagawa ng mga denomination. Lalo pagka sa debate. Pag natatalo na sila sa debate, babawihan ka niyan sa background. Paano mo ipapangaral ngayon yung pag-ibig sa kapatid? Kung tayo nag-aaway-away. Tama. Ano tayo paniniwalaan? So, mga kapatid, mensahe ito. Ito yung sinasampalatayanan natin. Pero tayo hindi magkasundo. Sabi nga ng Muslim, how can I believe you Christians if you have the same Bible but different faith, different denomination, different group? Oh, forget it. See? Mga kapatid, ganyan ang mga Muslim. Though Muslim have also their different branches. Meron din silang mga denomination sa Muslims. Mga kapatid. Merong mga Muslim na kung magsuot balot na balot, may mga Muslim na okay lang. Lantad yung katawan, okay lang. Kasi mga Muslim naniniwala na banal ang katawan. Kaya dapat balutin ang katawan. Kaya mga babae sa kanila, hanggang mata lang ang nakikita. Sa Saudi nga, pumunta ka, kasuhan ka pa, illegal, ano din ko natin dyan, titigan mo lang babae, makakasuhan ka na. See? So, pinag-usapan natin dito mga kapatid, dito sa loob ng mensahe, dito sa loob ng pananampalataya. Okay. Now, sabi niya dito, sa Galatians 5 pa rin, mga kapatid. Okay. Sinasabi ko nga, magsilakad kayong ayon sa Espiritu. Yan ang advice ni Pablo. Magsilakad tayo ayon sa Espiritu. At hindi ninyo gawin ang mga pita ng laman sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. Hindi nyo mabuti. Ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay labag o laban sa laman. Sapagkat ang mga nasa mga ito ay nagkakalaban. Okay. Ibang level naman itong baptitis na ito. Kung kanina, karoba, nyapay, kapalay, asawa. Ito naman, mga kapatid, ikaw sa Espiritu laban sa laman. Personal, mga kapatid, dito. Hallelujah. Ito ay personal na karakter ng bawat mananampalataya. Sabi ko sa inyo, pwedeng gamitin ng kaaway na maging tiisin mo ang dagiti karupan. Then, dagiti kabalay mo. Then, iti asawam. Then, tata, uray personal na sarilin. So, see that level, mga kapatid, from surroundings, from inside of your home, from with your wife or your husband, then yourself into your flesh, your physical body, and your spiritual you. Contrast between one another. Pagtitiis pa rin yan, mga kapatid. Amen. Now, sabi niya dito, okay, hallelujah. Sabi ni Pablo, lumakad daw sa Espiritu. Dahil ang laman ay laban sa Espiritu, ang Espiritu ay laban sa laman. Datapat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, itong maganda rito, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan.
Ang hayag na mga gawa ng laman sa makatuwid baga, ito daw yung gawa ng laman. Okay? Ang hayag na mga gawa ng laman ay sa makatuwid o sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga kagalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi, mga hidwang pananampalataya. Wala ba kayong napansin, mga kapatid? Inimpisahan niya sa personal, espiritu, sa physical na laman, tapos sa kasama, sa grupo, sa society, mga kapatid. Wala ba kayong napapansin? Sa mga sinasabi ni Apostol Pablo, napakarami, mga kapatid, napakarami ng mga bagay na ito na siyang pwedeng umatake sa isang mananampalataya. See? So, tingnan natin mabuti dahil pagtitiis ang pinag-uusapan natin. Tingnan ninyo ito. Okay. Ang hayag na gawa ng laman ay sa makatuwid ay ang mga ito. Apiki-apid. Wala bang tiisin dyan? Mayroon. Mga kapatid. Pwedeng kahit sino matem. Right? Kaya nga, ina-advise mga kapatid na kasi kapag mayroong ika-counsel, dapat mayroong witness. Bakit? Kasi pwedeng mawi sa temptation. Okay? Nakita ko yun mga kapatid, may mistake ako dati dito. May nung hindi ko pa ito masyadong na-analyze, nung nag-counsel ako dito sa church, mga kapatid, si mistake ko, tinawag ko si Sister Cynthia nung dahil siya yung may problema nun, tinawag ko siya, kaming dalawa, hindi ako nagdala ng witness. Pero, wala naman sa aking isip na kung anong, kasi pwedeng gamitin ng kaway yun para matem kaming dalawa. Mga kapatid, kaya, mas maganda sa counseling. Lalo pag dito sa church, mga kapatid, mayroon kang witness. Sa either be a deacon, or it's your wife, yourself, mga kapatid, o yung mga basta huwag iwasan ninyong magkasama ang opposite sex na magsama ng dalawa sa isang lugar. Dahil it brings temptation. Sabi ng prophet, you see, it's high voltage, sabi niya. Okay, so mayroong tiisin. Sa pakikiapid, ano pa? Sa karumihan at kalibugan. Yung karumihan, mga kapatid, ang tinutukoy niya dito, yung mga bisyo. Alak, sigarilyo, drugs. Napakahirap tiisin yan. Mga kapatid, nasubukan ko yan. Lalo pag nagsisigarilyo ka, nako, iti baruak kabsat niya, kasi ng panahon, magbiro ka, igatan ko sigarilyo. Kaya kasanuhan na natin yan. Nagda lumabas na sigarilyo, maalo mo, bawal, katay, naruros na katay ko. Yak amot yung ramido. See? Mahirap tiisin yan. Alak, sabi ko nga, yung sa sigarilyo, personal. Pag sa alak, barkada naman. Subukan ko rin yan. Mga kapatid, dahil yung bahay namin, pugad ng mga lasinggo. Sabi ko nga, kada buwan na magbinta ko ng bote ng alak, mga kapatid, 2 sakong binig. Pwede nang ibayad sa kuryente at pwede pang ibili ng pulutan. Nagsayatan. Kapsa, binunan na ita. See? Mahirap pagtiisan. Ano pa? Yung drugs. At anything, mga kapatid, kasi mayroong tiisin pa rin yan. Ano pa, mga kapatid? Napakaraming tiisin. Na kayo ba? Yung oras na yan. Niya, alas 11 magaya mo. Anusan, ite, anos na pa. Kakapsat nga anusan. Ano pa? Karumihan, kalibugan, mga kapatid, amuyo mo siguro dahil pagsamba sa Diyos-Diyosan.
Pagsama sa Diyos-Diyosan, mga kapatid, hindi lang ito yung ay parintumang kakalagiti ladawan. Wino digiti kay kayo nga adati kitikit na. Hindi lang yun. Ang idolatry, mga kapatid, ay pwede rin i-address sa mga artista, sa mga Koreano, o kahit ano kung sino ba dyan, na iniidolo ng isang tao. At isa pa, pwede rin pera, mga kapatid, idolatry. Sabi ng prophet, let Christ be first in you, rather than anything else. If there is anything else before Christ in you, that is idolatry. So anything na inuna mo kaysa sa Diyos, kung inuna mo ang cellphone mo, you see, cellphone mo, inuna mo kaysa sa Diyos. Ano pa, mga kapatid, kung pera ang inuuna mo kaysa sa Panginoon, see? So, tiisin. Anos, kabsa. Mayroong pagtitiis. Lalo na sa mga taong gustong maglingkod sa Diyos na hindi nila alam i-address yung kanilang paglilingkod. Napakaraming tao niya. Nagititang tao nga kaya nagserbi kinako Diyos, yung di naman kamo pangi-addressan na. Adino kati papanag na panak maaminan, na panak Baptist, Methodist, Pentecostal, na panak Iglesia ni Cristo, na panak Isaksi, na panak Keyboard Watch, na panak awang natin makapunag, papanak na na. Muslim lang sa see? Kasi ang tunay na satisfaction, mga kapatid, hindi dito sa Jesus Christ Tabernacle Church dito sa Kabalituhan. Yes. Hindi yan dito. Na kay Kristo. Amen. Mismo. Sa Panginoon. Pero ni Apo Diyos, kabsat, nakisalita king ka, ni Apo Diyos, nagpangagking ka, ni Apo Diyos, sinagid na tapusong kabsat. Ni Kristo na ang hindi makaipaiging ka, hindi dito satisfaction mo na dito paka dito ka na nagyayat para nakapandag mo. Hindi sa denominational churches, hindi sa kahit anong malalaking grupo, hindi sa kahit saan magagandang mga kung ano, mga kapatid, kundi kay Kristo lamang, mga kapatid, tayo nasa-satisfy. Amen. Magnet tayo kini Kristo. Praise. Amen. Hallelujah. So marami pa tayong pag-aaralan dapat tiisin. Pero napunta alas 11, ituloy tayo kung nanito na mga sana. Amen. Hallelujah. So always pray na sana, Lord, na yun ang piety, panaganos ko ako. Amen. Amen. Lord, na yun ang piety, panagpapag ko ako, Diyos. Amen. Hallelujah. Lord, na yun ang piety, pangmatik ako. Na yun ang piety, panagkabidyo ko ako, Diyos. Na yun ang piety, kasi hindi pa nakamukin ka ako, Diyos. Na yun ang piety. Good. Hallelujah. Bayat ipanaguray ko ako king ka. Ipanaganos ko ako, Diyos. Ipanaguray ko king ka. Good. Masangkutan na kuma na may kari. Ito nukay. So di kanayan ngay kararag tayo kuma. Kamsal. Hallelujah. Amen. Hallelujah. As we sing the song, to be like Jesus, as we all stand before we pray. Chorus. Amen. Hallelujah. To be like Jesus, to be like Jesus. On earth I long is to be like Him. Oh, to
give us a chance to be partaker, or to become a partaker of this divine nature. Yaman kami na po Diyos, Lord. Tano ka sa ano nga, apay nga, nadagas kami nga ng tao ako. Hallelujah. Kahit napili na kami ako Diyos, Lord, kinayaban nga mas laki. Katata po Diyos nga, nakastrag kami, dito nga, oh, hallelujah, pagmati ako Diyos, katata nga, mapadas ako Diyos, pinumasubok ako Diyos, Lord. Iti kasasaad ni kas may nga namati. Kat Lord, di ka na yun nga karagad niya. Kat nainayunan pa'y kaniya po Diyos, di pamati ka na kami. Nainayunan pa'y Lord, hallelujah, di pa nakabilag niya po Diyos, di pamati. Kasi but Lord, hallelujah, iti pa nakaamumi pa yung ako Diyos. Anang iti karima ako Diyos, Lord, na biyagan na nayon na ligat, pati sila mismo ako Diyos. Kahit nila maamami pa yung ako. Lord, we want to know you more, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Kasi ba't ako Diyos, nainayunan pa yung ako. Iti pa nagtagpal mi. Panaganos mi ako Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Iti, Lord, kasasaad mi, sika lang, iti makamuha. Ganun niya man pinagkurangan mi, Lord, pagkukurangan mi, pakawalan na kami ako Diyos. Nagkurang kami, iti panagtagpal, panaganos, ganun pamati ako, pakawalan na kami ako. But Lord, help us to overcome these things, Lord, because, hallelujah, character is not a gift. It is a victory. Na pagtatagumpayan, Panginoon. Tulungan niyo kami maging uwarang, maging Kristiyano, Panginoon. Tunay na uwarang Kristiyano. At Lord, Ikaw ang magkita sa amin, Panginoon. Ikaw ang mag-manifest sa amin, Lord. Hallelujah, mga salita, ang iyong pagkatao, Panginoon, ang siyang makita sa amin sa aming araw-araw na pamumuhay. Lord Jesus, hallelujah, muli, tunay na wala kaming magagawa kung wala ka sa amin. Hindi lang sa araw na ito, Panginoon, kundi sa pang-araw-araw ng aming pamumuhay, Lord, sa aming trabaho, sa aming hanap buhay, Panginoon, sa aming pagikipagsalamuha, Lord, sa ibang tao, Panginoon. Hallelujah, tulungan niyo kaming maging isang tunay na Kristiyano. Hallelujah. Muli, Lord God, hallelujah, salamat muli sa Espiritu Santo na siyang inyong ipinadala sa umagang ito. At salamat, Lord, sa pagbusog niyo sa amin, sa aming spiritual na pagkabuto, pagkauha. Hallelujah. Muli, Panginoong Diyos, bawat isa sa amin ay inawa, Lord, pag-ibig at kapayapaan ng iyong sumaamin. Lord, tulungan niyo kami sa aming paglalakbay. Hallelujah. At huwag niyo kami hayang mahulog, Panginoon, sa anumang temptasyon, Lord, iti temptations ako. But Lord, deliver us from any kind of evil or temptations. Hallelujah. Lord, help us and do not bring us into the daily test, but deliver us from evil. That is always our prayer. Help us to overcome. Help us to overcome every day in our life. Hallelujah. That Lord, mamisan pa yung ako. Ang sundi amin iti panagyaman, panaginayaw may panalitan mo. Iti nasakit, kanasang panganagan ni Kristo Jesus. Amen.